Thank you, Sir Jan. O, palakpakan po natin ang ating magaling na speaker. Ayan. Ay, hindi nga pala ako magtotok. Nasanay na ako sa ano. So, ladies and gentlemen, I'm Uno Argarin. Sino po yung mga bisita dito? Mga bago. Sino po sa mga bisita yung hindi pa nakatake ng product? Sige po. Ayan. Iilan lang pala, pero meron po kayong sakit. Meron po kayong tinatawag na transfer factor deficiency. Kaya mag-take na kayo ng product, okay? So, okay. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong doktor. Nag-surgeon, palit pyesa, computer po kasi binabanggit ko. Most cases na nahawakan ko, viral infection. Kasi computer nga. Okay, so nagtatrabaho ko before sa call center dito po sa katabi ng Richmond Hotel kung familiar po kayo. So ako po, napatry din po sa akin kasi yung product pero hindi yung story ko yung i-share ko sa inyo. Yung nakapagpagaling naman kasi sa akin ito. Meron po kasi akong 14 years na sakit sa tiyan na ito yung nakaayos. So ito po, itong story na to, yan, ako po yan. Ako po yan, maniwala kayo ako yan. Ito po, dahil nga po gumagawa ako ng computer, itong matandang babae nakikita nyo, ano ko po siya, client ko po siya sa may ususan sa Taguig. Okay? So, before, ano pa lang po ako nito, 8 months pa lang ako sa 4Life. So, totally wala pa akong alam talaga sa product, paano siya gagamitin. Basta may idea lang ako sa bawat bottle kung para saan siya. Then one time, itong matandang to, she's 64 years old. Kinukulit niya ako, tinatawagan niya ako kasi magpapaservice siya sa akin ng computer. Eh dahil nga puyat ako, galing ako sa trabaho, ini-ignore ko yung tawag niya. Kumbaga nagdadrive pa lang ako ng motor pa uwi ng bahay namin. Daming tawag, sabi ko hindi ko muna sasagutin. Kasi kukulitin niya akong ipagawa yung computer niya. So sa madalit sabi, tinulugan ko siya. Pagising ko ng tanghali, alauna, nagulat ako. Daming message. Daming missed call, 58 missed calls. Sabi ko mukhang kailangan talaga ako nitong matandang to . So sabi ko sige pagbigyan ko, puntahan ko na. Kasi nabasa ko kasi yung text niya. Naawa ko dun sa text Sabi niya, Uno, puntahan mo na ako kasi 2 weeks na kaming hindi nagkakausap ng mga anak ko sa ibang bansa. Kasi yung means of communication lang talaga kasi nila is yung ano lang, computer. Kasi yung cellphone kasi gamit niya yung keypad lang. Hindi siya marunong talaga sa cellphone. So, nung pagdating ko sa kanila, dun sa unit niya, ang napansin ko sa kanya, nag-uusap kami, hindi niya ako naiintindihan. Yung pala nung oras na yun, nagma-mild stroke na pala siya. Wala akong idea. Pagtalikod ko, eto yung inuupuan ko, high chair yan, nandun ako sa tapat sa computer. Nagulat ako, bumagsak siya dun sa lamesa. Pagbagsak niya, tinalon ko siya, nahawakan ko siya bago siya bumagsak sa semento. So, yung palo ng ulo niya sa tiles, ang tumama yung balikat ko. Takot na takot ako. Kasi ang iniisip ko ng mga time na yun, pag ito namatay, yari ako. Kasi dalawa lang kami dun sa unit Baka ako imbestigahan. Kaya takot na takot ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero parang, talaga mabait si Lord Parang, tingnan mo yung bag mo, meron kang product. Kinalkal ko yung product ko. Pagtingin ko, meron akong KBU, meron din akong cardio. Naalala ko nung time na yan, sabi ko, meron akong narinig taga Laguna Nasabi, yung inatake yung kapitbahay nila, nilagyan ng cardio, 2 piraso daw sa ilalim ng dila. Sabi ko, gayahin ko kaya. Ang ginawa ko, yung cardio, inilagay ko dun sa lamesa niya. Kasi, humingi na ako ng tulong dun sa mga gwardiya ng unit. Tinawagan ko lahat ng gwardiya. Isinimple ko yung cardio doon sa lamesa. Hindi ko sinabing sa akin yung cardio. Tapos sabi ko doon sa isang gwardiya, siya kasi yung pinaka nag-assist kay ma'am. Sabi ko, sir, painumin natin si madam ng gamot niya. Sabi, meron ba siyang gamot niya? Sabi ko, ito. Tingin ko, ito yun. Pinakita, cardio, para sa puso to. Di sabi niya, sige. At tapos sabi ng isang gwardiya, sir, hindi natin mapapainom yan kasi wala namang malay yan. Paano iinumin niya? Hindi, sabi ko, nakikita ko, nilalagay niya sa ilalim ng dila niya yan. Sabi ko. Sabi ng isang gwardiya, nilalagay talaga sa dila yan. Sabi. Tapos ang ginawa ng gwardiya, hindi niya kasi mabuksan kasi nag-lock yun Kutsara.
Ginanon yung kutsara, tapos inilagay namin. Then, tumawag na ako ng paramedic. Itong babae na to, yung paramedic na to, mga 35 minutes to 40 minutes sila dumating. Tumawag ako 911. Pero ang kagandahan po niyan, noong mga time na yan, nakakausap na siya bago pa dumating yung paramedic. Kaya dyan, ini-interview siya, makikita niya, ini-interview siya. Tapos, kinabahan ako nung nagtanong yung paramedic, sabi niya ganun, nagpainom ba kayo ng gamot? Eh, di kinabahan na ako. Sabi ko, opo, nagpainom po kami kasi nagkatinginan kami ng mga gwardiya. Opo, nagpainom po kami. Patingin nga, sir, nung pinainom nyo. Eh di, inabot ko yung cardio. Tapos, sabi niya, binabasa niya ganun. Okay, supplement pala. Tapos paglapag niya, good thing, sir, na painom nyo kasi yung BP ni ma'am, normal na. Tapos, nung time ngayon, sabi ko, pagkakataon ko to sa selfie ako, popost ko to sa social media. Kaya yan. Pinost ko kaya dumami yung client ko na may sakit sa puso. Kaya ladies and gentlemen, lahat ng napakinggan nyo rito mula kanina, totoo po lahat yun pagdating sa product. Kaya wag po kayong matakot mag-take ng product po natin. So, thank you po. Magkikita-kita pa naman tayo. Invite ko kayo September 9. Ako po yung product presenter ng 135. Thank you po. Thank you. Thank you. O diba, kita nyo, taga-tagig din yan si sir. Okay, nakita niyo yung tsura namin dati. O hindi yun hindi yun epekto ng taga-tagig Hindi, wala ko sinasabing gano'n. Pero kaya ako lumipat na naman Mandaluyong Joke lang. But anyway, di ba? Sabi ko sa inyo, kahit ayaw niyong uminom ng product para gumanda, wala kayong choice. Gaganda ka. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Yun lang nag-iisang side effect na gustong-gusto mong maranasan. Nakalimutan ko pala sabihin kanina, sa side effect rin lang. Yun yung side effect. Gaganda ka, babata ka. Okay? Kaya, kung feeling mo hindi ka kagandahan ngayon, may igaganda ka pa. Damihan mo lang ang product. Pag maganda ka na, ay mga 1 capsule, 2 capsules a day. Pag may kailangan kang patunayan, mga 4 capsules, ganyan. Pag emergency, kailangan mo na gumanda, 6 capsules pataas. Pag Age Pro, lalo na Age Pro, 6 capsules pataas, emergency gumanda. Okay? Next on our list, we have another product sharer. Before we take a break, who's gonna be the second sharer? Si Overtime. Okay, next on our list, ayan. Ito naman, inimport ko pa. Galing ng Louisiana. Para lang mag-testimonial para sa inyo. Imagine, ganun namin kayo kamahal. Okay? So please help me welcome one of our presidentials, Miss Carol Esmas. Grabe, importe. Thank you. Ang galing-galing ba ni Sir John? Palakpakan ulit. Ayan. Anyway, I'm so glad to be back. Tama ba? So, senior person, Sir J. Lord. Sabi niya, ma'am, share ka. Okay po. Ayan. So, anyway, my name is Carol Esmas. Pag September 1 na, nagpapalit po ako ng pangalan. Nababaligtad. Ayun. Malapit na. So, anyway, dahil Esmas Carol, pag binaligtad ang pangalan ko, naging Christmas talaga yung life ko po here in For Life. Bakit? Kasi syempre mag-share ako. So anyway, I'm an ex-OFW for 11 years. Mga 2000, ano nga ba? 5, no? Hanggang 2016. So masaya ang buhay. Masaya kasi iba sa Pilipinas. Pag sa ibang bansa kasi, na ang tirahan mo parang konto. O diba? Ang chicken, yun yung pagkain ng mahirap. Yun po, yun yung tuyo doon. Anyway, so with my lifestyle before, ilang years yun, diba? 11 years. So ang work ko, hawak namin lahat ng fast food. American fast food chain sa Middle East, UAE po. So anyway, dahil bumabaha ng fast food sa office namin, hindi na po ako nagluluto.
Sabi ko, luto pa ako, ang dami pagkain. KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme, hawak po namin yan. TGI Fridays, may discount pa kami. At yung mga friends ko, uy, birthday ko naman. Pagdating ng weekend, sama ka para may discount. So, yun din po yung handa nila. So, kumbaga, yun na talaga yung kinakain ko. Until one day, 2015, I was diagnosed with fatty liver. Yun, di ba? Yan na. Fatty liver, fatty body, lahat-lahat na. So, nagkaroon din ako marami ng acne because of fried foods. Yan. So, later on, na-diagnose din ako ng myoma tsaka endometriosis. So, syempre, hindi ako naniniwala na meron ako noon. 2015, 2016, nagpa-second opinion ako sa Pilipinas. Confirm, yan nga po, meron. So, sabi ko, lagot. Ang recommendation sa akin was surgery, which ayoko. Dahil ang field of study ko po nung college is biology. So, ginagawa ko po yun sa mga nilalang. Binibiyak ko sila. So, naisip ko, bibiyakin din ako, hindi ko kaya. Ayoko po ng surgery. Sino may gusto ng surgery balang araw? Wala, di ba? So, ako, hindi. Kailangan may ibang solusyon. So, pinag-pray ko siya until one day na-meet ko ang isang affiliate ng For Life at narinig ko yung mga sinabi ni Sir John. Kaya until sabi ko, uy, teka, transfer factor, educate, boost, balance. Sabi ko, I have to try this. Kasi, kung umiinom kayo ng supplements, usually booster siya, tama? So, yung educate at saka yung balance component, hindi ko pa yun nadidinig. So, I tried it on myself. But, isa pang concern ko that time, yung anak ko was diagnosed with autism at age 4. So, i-google nyo ang autism, kung ano man yung mga signs and symptoms ng autism, sa madaling salita, may sarili siyang mundo. Kala mo madali lang yon, pero pagkasama mo at anak mo, maiiyak ka, madedepress ka, kasi hindi mo alam kung anong magiging buhay niya pag wala ka na. Okay? So, sabi ko, kailangan ko ng solusyon. So, after ko pong matake yung transfer factor for myself, kasi gusto ko na siyang itry sa anak ko that time. Kaya lang, wala pang testimonials on autism. Bata yun. Baka mamaya kung ano mangyari. So, tinry ko sa sarili ko. I took ito. Yan, yung Big Four. Tinake ko po yan lahat. Plus yung prebiotics. Ano pa ba? And ngayon po, lahat naman na-take ko na. But 2.5 months later, nag-discharge ako. And after 3 months, nagpa-check up ako sa isang OB-GYN na walang alam sa history ko. So, sabi niya sa akin, ano bang masakit sa'yo? Okay naman na, clear naman, sabi niya. So, yung tenga ko, pumapalakpak. Kasi yes. Kasi usually, pag may problema, di ba, pag i-order ka ni doc na magpa-ultrasound, right? So, wala na. Ang reseta niya sa akin, feminine wash. Di ba? So, sabi ko, walang reseta. Sabi ko. So, na-confirm ko na yung immune system talaga, it really has the capacity to heal our bodies. Basta, susuportahan mo. So, nagkalakas akong loob na patry sa anak ko. That was August, no? Pinasok ko siya sa isang public school, grade 1 that time. Hindi ko alam kung saan siya ilalagay na school. So, nung pinatry ko sa kanya, hindi ko alam kung anong i-expect ko. Kasi non-verbal siya. Ayun nga, ang likot-likot, hyper. Bigla na lang yan hihiga sa sahig. O biglang mabubunggo ng tao, ng bata. So, nakakahiyang kasama, in short. Nakakaabala ng iba. So, after 2 weeks, nagulat ako. May asthma rin kasi siya. May asthma, may eczema, may, ano pa ba? Allergy. Yon, may allergic rhinitis. Dami Sabi ko pa nga kay Lord, sabi ko, Lord, pagaling mo autism anak ko, kahit yung iba ako nang bahala. So, wow. Yabang, di ba? Kumbaga, ganun ako ka-desperate that time. Kahit isa lang.
masaya na ako. But nakakatuwa kasi after 2 weeks, nagtaka kami kasi linggo-linggo nasa doktor yung anak ko because of asthma attacks. Sabi namin, ma, kailan ito huling nagpa-check up? 2 weeks ago na. Sabi niya, talaga? Okay. So, the following week, third week, non-verbal kasi siya eh. Ang nagiging parang ano lang siya, verbal or communicative kapag nanggagaya siya ng mga sinasabi. Po, yung echolalia. Tapos one day, on the third week, nagtanong siya. Sabi niya, doon sa kapitbahay namin na apartment, nahanap niya yung nagtitinda ng gulay sa baba. Kasi yung nagtitinda ng gulay sa baba, sabi namin, syempre may subject tsaka predicate na, di ba? May thought? Sabi ko, hindi kaya nagaya lang yan. So anyway, doon ako nag-start maging scientist ulit sa anak ko. So inobserve ko na po siya ng dire-diretso until fast forward, ayun na pala siya. Yan, so grade 10 na po siya. Maraming milestones. Last May po yan. Kaya matagal din ako hindi nakatuntong dito kasi tumutok po ako sa kanya. Ang goal ko talaga, mabuhay siya mag-isa. Pwede ko na bang ma-achieve? With help of God, di ba? So, yan siya. And recently, buong pamilya po namin nagtitake ng products. And recently, sino po umiinom na dito ng products? Sino hindi pa? Mamin. Ayan. Kasi po, umiinom kayo at pumigil kayo. Tulad na nangyari sa mama ko. Mamaya yung pakita yung mama. 2021, yung mama ko po, pumunta ng Dubai kasi mag-aalaga siya ng pamangkin ko, newborn. Until 2024, umiinom siya ng product since 2016. Nung nag-2021 at nag-alaga siya ng apo, nakalimutan niya na-busy siya sa apo. So one day, last year, April 29, tumawag yung kapatid ko, yung mama ko, na cardiac arrest. Alam niyo po kung saan? Social. Nagpa-atake pa siya sa Vietnam. So, paano ako pupunta doon? So, nagbabakasyon po yung mag-asawa, kapatid ko, bayo ko, tsaka yung inalagaan niyang apo, pamangkin ko. So, hindi ako makapunta sa Vietnam nang walang dalang products. Kasi, anong ibig sabihin, pag naka-confine sa ospital, anong mangyayari? Kaching! Di ba? Sobrang bill, tataas kung di mo na alam kung magkano babayaran mo. At, syempre, hindi mo sure kasi hindi mo bansa yun eh, kung anong pwedeng mangyari. So, eto na. Takbo na si ate. Pero third day pa po ako nakatakbo kasi Sabado po siya na ospital. Sarado ang For Life, kukunti yung products ko na hawak. Naghintay pa ako ng Monday para makabili. So, takbo ko ng Monday. Pagdating ko po doon, third day na niya. Takbo ko sa ICU. Yung pinapagawa ko sa mga friends ko, sa mga clients ko na bumibili ng products na na-ICU, pamilya, hindi gumawa. So, gagawin ko pala to. So, anyway, pumasok po ako sa ICU, dala-dala ko yung products, naka-portion na yan. So sabi ko, ma, pagpasok ka ng ICU, ma, inumin mo to. Hinalo ko sa water kasi baka hindi niya kaya uminom ng capsules. Although, naging conscious na siya. So anyway, ang HbA1c niya that time, nung nakita kong minonitor siya, was 11.5. Na-diagnose siya with diabetes, enlargement of the heart, yun, cardiomegaly, yung nagkatubig siya sa baga, nakalimutan ko yung English. Yun, so, ayan, so pinainom ko siya, simula alas 10 ng umaga, every 2 hours, pinainom ko sa tubig, laklak, inom. Tapos napalipat namin siya ng regular room. 10 o'clock ng gabi, chinek ulit siya nung nag-rounds na nurse. Ang HbA1c ni mama from 11.5 nag 6.5. 12 hours. Ano po? So sabi, shucks, may pag-asa na kaming umuwi. Nung nalaman ko yun. So, next day,
nakiusap kami sa doktor kasi every time tumitingin kami sa bill, milyon, guys. Kasi dong, 1,003,000 pesos. So nakikita namin sa bill, milyon. So sabi namin, mga kapatid, yan ang bill. 3 milyon na. So ganyan. So kailangan makalabas. Ayun. So next day, inabangan namin yung cardiologist. Nakiusap kami, sir, Doc, baka pwedeng ma-discharge na si mama kasi bumaba naman na yung numbers niya. Sabi niya, syempre, hospital protocol, under observation pa siya, blah, blah, blah. Hanggang gumana yung prayers namin, alas 5 ng kinahaponan, na-discharge si mama. Alas 3 ng madaling araw, lumilipad kami from Vietnam to Manila. Diba? So, ang worry ko that time, shucks, yung BP ni mama, kumusta kaya pagdating ng Manila? So, yun ang bilin sa amin. Idiretso nyo ng hospital kasi for recovery pa yan. Anyway, pagdating ng Manila, Terminal 2 po, diretso ng clinic pa BP. Ang BP ni mama, nung time na yon, alas 7 ng umaga, was 130/90. Diba? So, yabang ko, uwi agad sa bahay. Wala na pong confinement na nangyari. And nag-recover si mama sa bahay with the help of our products. Siyempre, proper diet, yung lifestyle. 1 year after, hindi pa namin siya, naka-recover na siya ng 3 months. Pero sabi ko hinay-hinay lang sa activities. Pero last May, nag-start na po siya mag-join sa Zumba Club. So, ayan na si mother. Di ba? Yan. Nahati yung picture. Meron pong magkasama. Yan. So, ayan na si mother, yung aking father. From this to now, nag-age na siya. Ano napansin niyo, di ba? So, yan. Marami pang kwento and hopefully naka-inspire po ito. Mag-take ka na ngayon kahit wala kang sakit. Okay? So, God bless everyone. Thank you so much. Very amazing share.